Welcome to JJ Tagalog Movie Recap. Nagsisimula ang kwento sa Huayang High School, kung saan ang spotlight ay nasa Gina, pinakasikat na junior ng paaralan. Si Gina ay isang magandang babae na gumugugol ng kanyang oras sa kanyang mga kaibigan, Juminji at Hana. Siya ay hinahangaan ng mga lalaki at babae na itinuturing siyang isang huwaran. Kilala si Gina sa pagiging trainee ng isang nangungunang entertainment agency. Isang mataas na mapagkumpetensyang tagumpay, at para sa pagiging matulungin sa mga nangangailangan. Kaibigan niya si Hana, isa ring trainee sa parehong ahensya, habang si Juminji ay mula sa isang mayamang pamilya bilang anak ng isang may-ari ng gusali. Lumipat ang eksena sa isang silid-aralan, kung saan naroon ang isang lalaking nagngangalang Lee Sung-min. Naobserba ang nakatingin kay Gina sa bintana. Nahuli siya ng kaibigan niyang si Pao at tinanong kung inistalk na naman niya si Gina. Inamin ito ni Sung-min, at itinuro ni Pao na dumating sina Sung-min at Gina mula sa iba't ibang mundo, na nagmumungkahi na kailangan niyang gumawa ng higit pa sa palihim na pagmamasid sa kanya. Samantala, nilapitan siya ng boyfriend ni Gina na si Koo Hyung-tak at hiniling na mag-usap ng pribado. Si Hyung-tak ay ang pang-apat na batter sa baseball team ng paaralan at sikat sa mga babae. Malapit sa isang hagdanan, humihingi siya ng paumanhin sa pagkawala niya sa araw ng kanyang kaarawan at paghihintay sa kanya. Pagkarinig nito, ipinahayag ni Gina ang kanyang pagkabigo, na nagsasabi na siya ay abala at walang oras upang maghintay. Binigyang diin niya na hindi siya isang ordinaryong babae at ipinakita ang kanyang pagkadismaya tungkol kay Hyung-tak. Pagkalimot, sa huli, nagpasya siyang makipaghiwalay sa kanya. Nang marinig ang tungkol sa breakup, tinanong ni Hyung-tak ang dahilan. Sa pagmamadali, sinabi ni Gina na nakahanap na siya ng bagong kasintahan. Gusto ni Hyung-tak na ipakilala niya ang bagong boyfriend na ito para maging opisyal ang breakup. At tinuro ni Gina ang larawan ni Sung-min sa notice board, na ikinagulat ni Hyung-tak. Pumayag din siyang ipakilala si Sung-min sa kanya sa susunod na araw. Pagkatapos ng pakikipag-usap niya kay Hyung-tak, lumapit sa kanya ang mga kaibigan ni Gina na curious sa nangyari. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanila ang tungkol sa breakup, ipinakita sa kanila ang larawan ni Sung-min, at hiniling sa kanila na hanapin siya at dalhin siya sa kanya. Susunod, ang tatlong magkakaibigan ay kumukuha ng larawan ni Sung-min at sinimulang hanapin siya sa paligid ng paaralan. Habang sinusubukang itugma ni Minji ang larawan sa ibang mga lalaki, nadatnan siya ni Pao. Nang malaman niyang hinahanap ni Gina si Sung-min, nagmamadaling pumunta si Pao sa silid-aralan upang ipaalam sa kaibigan ang tungkol sa pagunlad na ito. Sa susunod na eksena, nakilala ni Sung-min si Gina sa rooftop at tila kinakabahan. Dagdag pa sa kanyang kaba, ginulat siya ni Gina sa pagtatanong kung gusto niyang maging boyfriend niya. Leaving Sung-min starstruck and briefly speechless. Sa sandaling ito, naaalala niya ang kanilang unang enkwentro nang humanga siya sa kanyang pambihirang husay sa pagkanta. Tinatanong ni Sung-min kung she's genuinely asking him to be her boyfriend, at kinumpirma ito ni Gina. Curious sa relasyon niya status, nalaman ni Gina na siya ay single, na nagpapagaan ng kanyang isip. Gayunpaman, kinu-question niya ang kanyang motibo at ibinunyag niya na wala siyang tunay na interes sa kanya, ngunit gusto niyang maging contract boyfriend niya ito. Para sa isang tiyak na panahon, nang marinig ang tungkol sa isang kontratang relasyon, agad siyang tinanggihan ni Sung-min proposal at umalis na. Nang maglaon, ibinahagi ni Gina ang pagtanggi sa kanyang mga kaibigan, na nagpahayag ng pagkabigla sa paano siya tatanggihan ng isang lalaki. Nag-aalala sina Minji at Hana kung ano ang gagawin kapag nagtanong si Hyung-tak tungkol sa pakikipagkita kay Sung-min. Sa kabilang banda, nalaman ni Pao na tinanggihan ni Sung-min ang alok ni Gina na maging kasintahan niya at ipahayag ang kanyang pagkabigo, sa paniniwalang dapat niyang tanggapin ang pagkakataong makasama si Gina. Sa sandaling iyon, dumating si Hyung-tak, nakilala si Sung-min, at kinuha ang isang mas malapitan tingnan. Pagkatapos ay pinaalis niya ito, na nagsasabi na ang isang tulad ni Sung-min ay hindi kailanman maaaring maging kasintahan. Kinabukasan sa paaralan, nilapitan ni Hyung-tak si Gina, pinaalalahanan siyang ipakilala siya kay Sung-min. Pagkatapos nito, dumiretso si Gina sa silid-aralan ni Sung-min, kinuha ang kanyang kamay, at pinangunahan lumabas siya, na ikinagulat ng lahat ng tao sa silid-aralan.
Pagkatapos, sa loob ng isang silid, iniharap ni Gina ang isang kasintahan. Kontrata kay Sungmin at hiniling sa kanya na pirmahan ito. Binabalangkas ng kontrata ang mga tuntunin ng kanilang relasyon sa kontrata, kabilang ang 50 araw na tagal, pagpupulong tuwing katapusan ng linggo, at pag-post. Magkasama ang mga larawan. Kasama rin dito ang hindi pakikipag-date o pag-ibig sa iba sa panahong ito. Nagdagdag si Sungmin ng ilang termino niya, tulad ng paghatid kay Gina sa bahay niya araw-araw at nakasuot ng magkatugmang mga bagay. Gayunpaman, nang hilingin sa kanya ni Gina na pirmahan ang kontrata, nag-alinlangan siya. Naaalala ang payo ng kanyang ina tungkol sa pag-aalaga sa sarili at pagiging totoo. Pagkatapos noon, nakatanggap si Gina ng tawag mula sa kanyang mga kaibigan at lumabas ng kwarto, naiwan si Sungmin, gayunpaman. Bago umalis, hinimok niya si Sungmin na pirmahan ang kontrata sa loob ng 10 minuto at makipagkita sa kanya sa ibaba. Pagkaalis niya, pumasok si Powell sa silid, binasa ang kontrata, at pinayuhan si Sungmin na pirmahan ito nang hindi nag-o-overthink. Samantala, nakikipag-usap si Hang Tak sa mga kaibigan ni Gina habang hinihintay siya. Pagbalik niya, nagtanong si Hang Tak tungkol sa kanyang kasintahan, binibigyan siya ng 1 minuto upang dalhin siya doon. Binanggit din niya na kung nabigo siya, dapat itong makipagbalikan sa kanya. Sa kabilang kamay, napagtanto ni Sungmin na ito na ang kanyang pagkakataon na makasama si Gina at baguhin ang relasyon sa kontrata. Sa isang tunay, at nagpas siyang pumirma sa kontrata. Pagkaraan ng 1 minuto, sinubukan ni Hang Tak na hikayatin si Gina para makasama siya, ngunit nagulat ang lahat, dumating si Sungmin at ipinakilala ang sarili bilang kasintahan ni Gina. Pagkatapos ay pinaalalahanan ni Gina si Sungmin tungkol sa kanilang nalalapit na petsa at inilayo siya roon. Kinaumagahan, nag-almusal si Sungmin kasama ang kanyang ama at humingi ng mga tips sa pagpapahanga sa mga babae. Ang kanyang ama ay nalulugod na marinig ito at sumang-ayon na magbahagi ng ilang mahalagang payo. Maya-maya, kasama ni Sungmin si Gina at ang kanyang mga kaibigan sa cafeteria. Binanggit ni Gina ang kanyang pananabik, kimchi dumplings, at sinurpresa siya ni Sungmin sa pamamagitan ng mabilis na pagkuha ng 3 bowl ng dumplings. Noong una, nag-aalangan si Gina, ngunit sa huli ay tinatanggap. Habang nandoon si Sungmin, tinawag siya ni Powell upang makipagkita sa broadcast club, at umalis siya. Sa gabi, hinihintay ni Sungmin si Gina sa labas ng paaralan para ihatid siya pauwi. Si Gina sa una ay lumalayo mag-isa. Ngunit nang makita niya si Hang Tak sa di kalayuan, bumalik siya kay Sungmin, hawak ang kamay nito at hindi pinapansin ang dating kasintahan. Sa kanilang paglalakbay, bumisita sila sa isang restaurant at nagpasya si Gina na kailangang mas kilalanin ang isa't isa. Pumayag din si Sungmin at nagpalitan sila ng diaries. Pagbabahagi ng kanilang mga gusto at hindi gusto. Sa kanilang pagtataka, natuklasan nila ang maraming karaniwang interes at magpasya na magtrabaho sa pagbuo ng isang mas malakas na koneksyon. Nag-aalala si Gina na baka si Hang Tak ay may hinala, kaya gusto niyang patunayan na mali siya. Nang maglaon, sa kanyang pagsasanay sa sayaw, nakilala ni Gina si Hana, na nagtanong kung bakit siya late. Ipinaliwanag ni Gina na kasama niya si Sungmin, at narinig niya ito, iminumungkahi ni Hana na maaari siyang pumili ng isang mas kaakit-akit na lalaki. Bilang tugon, ipinaliwanag iyon ni Gina mula noong nakita na ni Hang Tak ang mukha ni Sungmin, she's now stuck with him and their contract. Nang maglaon, sa pag-alis ni Gina sa dance studio, nakita niya si Sungmin na naghihintay sa kanya sa labas para iuwi siya. Tinanong niya kung bakit siya naruroon, at ipinaalala niya sa kanya na bahagi ito ng kanilang kontrata. Sa daan, hindi pinapansin ni Gina habang tumatawid ng kalsada at muntik pang mabundol ng sasakyan. Sa kabutihang palad, hinayla siya ni Sungmin pabalik sa oras. Hindi nagtagal, nakarating sila sa bahay ni Gina, at bago umalis, hiningi niya ang numero ni Sungmin, na kinakabahan niyang ibinibigay. Habang papalayo siya, nakita naming may palihim na nagmamasid kay Gina. Kinabukasan, habang tumatambay kasama ang kanyang mga kaibigan at kinukuha ng mga larawan, biglang naalala ni Gina na dapat siyang mag-post ng isang couple picture kasama si Sungmin. Agad niya itong tinawagan, at pumayag itong makipagkita sa kanya sa cafeteria. Pagdating niya, kasama niya ang kaibigan niyang si Powell.
Ipinakilala ni Powell ang kanyang sarili, ngunit ang mga batang babae ay hindi nakikipagkamay sa kanya. Iniwan siyang nahihiya. Nagpasya si Hana na umalis para sa kanyang pagsasanay sa sayaw. Habang si Minji naman ay mukhang natutuwa sa pagiging palabiro ni Powell. Susunod, ang grupo ay nasa isang gaming cafe. Sama-samang nag-e-enjoy sa iba't ibang laro. Nakapagtataka, si Gina ay nagpapakita ng mga kahangahangang kasanayan sa paglalaro at pagkatalo. Ibang mga manlalaro. Pagkatapos ng kanilang gaming session, sina Gina at Sungmin ay kumuha ng litrato na magkasama at ibinahagi ito sa kanilang mga profile sa social media. Nag-aalok din si Gina na samahan ang aming anak sa kanyang tahanan, nagpapahiya sa kanya. Habang papunta sila sa bahay ni Sungmin, nag-message si Hana kay Gina, nagmumungkahi na hindi niya dapat tawagan si Sungmin sa hinaharap kapag magkasama silang lahat. Hindi nagtagal, dumating sina Gina at Sungmin sa labas ng bahay ni Sungmin. Sa puntong ito, nag-aalok si Sungmin ihatid si Gina pauwi, ngunit tumanggi ang huli. Bilang tugon, sinabi rin ni Gina na siya ay naging naglalakad mag-isa sa gabi mula noong edad na 18, at alam kung paano pangalagaan ang sarili ng mabuti. Nang marinig ito, magiling na hinubad ni Sungmin ang kanyang jacket at ipinatong kay Gina bago pumasok sa loob. Napangiti si Gina sa kanyang mabait na kilos at naglakad pauwi. Kinabukasan, sa paaralan, nakita si Gina na hawak ang jacket ni Sungmin habang papalabas siya ng classroom para ibalik ito. Samantala, napansin ni Hang Tak si Sungmin sa field at nilapitan siya kasama ang kanyang mga kaibigan. Sinimulan niyang maliitin si Sungmin, tinawag siyang talunan. Buti na lang at dumating si Gina sa oras at nagtatanong kung binubuli ni Hang Tak si Sungmin. Binabalaan niya ang kanyang ex na huwag gawin ito, kung hindi, haharapin niya ito kahihinatnan. Bilang tugon, binanggit ni Hang Tak na hindi siya makapaniwala na pinili niya ang isang talunan na hindi makapagsalita para sa kanyang sarili. Nang marinig ito, hinailan ni Gina si Sungmin palapit at hinalikan siya sa harap ng lahat. Pinaniwalaan si Hang Tak sa kanilang relasyon at lumayo. Pagkaalis ng lahat, tinanong ni Sungmin si Gina kung totoong hinalikan niya ito o ginawa lang ito para ipakita kay Hang Tak. Paliwanag ni Gina na si Hang Tak ay nagdududa sa kanilang relasyon, at nadama niyang napilitan siyang gawin ito upang ilagay ang mga pagdududa. Magpahinga, ang tugon na ito ay nagpagalit kay Sungmin, at siya ay lumayo. Sa sumusunod na eksena, habang pisikal na klase ng pagsasanay, si Hang Tak ay gumagawa ng higit sa 80 push-up at hinahangaan ang lahat ng naruroon, gayunpaman. Kapag nilapitan niya si Gina at tinanong kung cool ba ito, hindi siya nagre-reply at hindi pinansin. Sa sandaling iyon, pumasok sina Paul at Sungmin sa silid ng pagsasanay at namahaji ng mga tiket para sa kanila. Tic-tac program, na inorganisa ng Broadcasting Committee. Nang lapitan ni Paul si Gina para dumalo ang programa, ang huli ay nag-imbita sa kanya at Sungmin para sa tanghalian, ngunit ang aming anak ay mukhang hindi gaanong nagbabayad pansinin ito. Mamaya sa cafeteria, si Sungmin ay hindi dumalo sa tanghalian, at tinanong ni Gina si Paul tungkol sa kinaroroonan ni Sungmin. Bilang tugon, sinabi ni Paul na ang kanyang kaibigan ay nasa broadcasting room. Pagtatapos ng ilang gawain, kasabay nito, tinanong ni Minji si Paul kung bakit nagustuhan niya ang kanyang Instagram mga larawan. Ipinaliwanag niya na fan siya at sa tingin niya ay napakaganda niya. Pagkatapos ay humingi ng tulong si Gina kay Paul sa pakikipagkasundo kay Sungmin, at pumayag siya. Sa susunod na eksena, pagkaalis ni Minji para bumisita kay Hana, kinausap ni Gina si Paul at nagtanong kung bakit nagalit si Sungmin sa kanya. Sinabi ni Paul sa kanya yun. Hindi nagustuhan ni Sungmin kung paano niya ito hinalikan bigla sa harap ng lahat, just to prove their relasyon. Inihayag din niya na iyon ang unang halik ni Sungmin, at nagalit siya nang malaman niya ito ay peking lahat. Ang kontrata para sa peking relasyon ang pangunahing dahilan niya noong una tumanggi na maging boyfriend niya. Tinanong ni Gina kung bakit niya ito tinanggap sa kalaunan, at ibinunyag iyon ni Paul gusto siya ni Sungmin sa simula pa lang. Nagulat si Gina sa narinig at napagtanto niya talaga nasaktan ang damdamin ni Sungmin. Sa susunod na eksena, kinausap ni Gina si Sungmin at binanggit na ang kanilang mga tuntunin ng kontrata ay nagbabawal sa kanila na magkagusto sa isa't isa. Tinanong niya si Sungmin kung gaano na siya katagal may nararamdaman kinakabahan. Sinabi ni Sungmin na nahulog siya sa kanya nang makita siyang kumakanta ng kanta sa recording room.
Nang marinig ito, humingi ng tawad si Gina kay Sungmin dahil sa biglaang paghalik sa kanya, at tinanggap niya ang kanyang paghingi ng tawad. Nagmumungkahi na gawin niya itong muli ng may tunay na damdamin. Sa huling eksena, sinusuri ni Gina ang kanyang tibok ng puso sa physical training class, at biglang sumulpot si Sungmin sa harapan niya. Pagkakita sa kanya, nagsisimula siyang mag-isip tungkol sa paghalik sa kanya ng totoo, at ang kanyang tibok ng puso ay lumampas sa 100. Nag-aalala ito lahat ng naruroon, at natapos ang drama sa pagmumungkahi ng guro ng PTE na magpatingin sa doktor si Gina kaagad.